Hello guys, this is Felix Lumete and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan nyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Dahil sa biglaang Ginebra Terra Firma trade ay nagkaroon ng konting pagbabago dito sa ating mock draft. Kaya i-update po natin ito bago mag-start ang draft bukas. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa first overall pick, Converge selects Justin Baltazar. Bago pa lang magsimula ang season ay umugong na ang balitang magtatang ang Fiber Rexers para makuha si Balti sa first pick is draft. Worth it din naman itong paghihintay na ito dahil magkakaroon na next season si Coach Ayo ng possible best young frontcourt tandem sa PBA na Baltazar at Arana. Sa second overall pick, Blackwater select Cedric Bearfield. Patuloy ang pagre-rebuild ng bossing this season dahil halos lahat karamihan ng kanilang mga veterano ay binitawan na nila. Kahit para sa patuloy na pagpapalakas ng kanilang roster ay dapat kunin nila dito ang NBA G League caliber na si Bearfield. Magkakaroon na ng another go-to guy scorer si Coach Jeffrey na pwedeng magpapasok na sa kanila sa quarterfinals. Isama pa nakaka-trade lang ng Blackwater kay ng Batak kahit sakto din ito dahil talagang mapupuna ni Bearfield ang iniwang scoring na ni ng Batak. This third overall pick ay originally sa Terra Firma pero ngayon ay sa Ginebra na at ang pick nila dito ay si Kai Balungay. Malaking kawalan talaga ang pagkaka-trade kay Stan Hardinger dahil alam naman natin na siya ang main inside operator ng Gins. Pero upang mas maging athletic at bumata ang lineup ni Coach Tim ay saktong kunin niya dito si Kai na mas magpapabilis ng frontcourt ng Ginebra. Imagine na lang kung gaano ka-athletic ang forward trio ng Jeremiah Gray, Jamie Alonso at Kai Balungay. Barrientos. Kung tutusin ay malalim ang backcourt rotation ng Super LPG Masters. Ngunit mahirap palagpasin ang elite scoring talent ni RJ. Mas lalakas ang offensive firepower ni Coach Jamai next season at imagine na lang kung gaano kadedi ang magiging young backcourt tandem ng Tyler Tilly at RJ Abarientos. Sa fifth pick, Northport selects Evan Nelly. Solid na ang wing rotation ng Batang Pierre at may glimpse sa potential din ang kanilang mga young hustle big man. May ilang decent game din naman ang ibang mga point guard na sila Franyo at Chris Rosales. Ngunit wala silang starter caliber point guard. Kahit pwede nila kunin dito ang high IQ guard na si Nelly na pwedeng pumalit sa iniwang slot ni Bolik at maging point guard of the future ni Coach Bonitan. Isama mo pa ang championship experience ni Evan na pwede niyang madala sa Northport. Sa pick ng first round, NLEX selects Kaylan Chongson. After ilang years ng paghihintay kay Kaylan, sumali na rin siya sa draft. Kahit sabihin natin na 32 years old na siya, ay malabo pa din mag-slip ito ng malayo sa draft. Kahit kung aabot siya dito ay pwedeng i-consider siya ng Road Warriors na kulang pa din sa big man. Sakto din ito dahil talagang PBA ready na si Chongson at makakatulong na agad. Imagine na lang ang kayang maibigay na energy at hustle ng frontcourt tandem ng Sean Anthony at Kaylan Chongson. This 7 pick ay original sa Token Text na napunta sa Blackwater pero ngayon ay sa Rainier Shine na. At ang pick nila dito ay si Ben Phillips. Sinabi na ni Coach Shing na patuloy siya kukuha ng another big man this draft. Kahit kung available pa dito ang champion center ay pwedeng i-consider siya ng Elasto Painters. Most likely ay mag-fit talaga si Ben sa sistema ni Coach Shing dahil sa kanyang elite interior defense na kaya maging instant impact kahit sa limited playing time na nakukuha lang. Gaya na nagawa niya sa Lasal. Dahil alam din natin na malalim ang rotation ni Coach Shing. May 3-point shooting din si Ben na kailangan talaga sa mga big man ng Ross. Sa 8th pick ng first round, Rainier Shine selects Dave Ildefonso. Malalim at talented na ang wing rotation ng Elasto Painters pero mahirap palagpasin ang elite prospect gaya ni Dave kung sakaling aabot pa dito. Sakto din ito dahil ang mga gaya ni Dave na buwang loob ang laging hinahanap ni coaching tuwing kumukuha ng prospects. At higit sa lahat ay may reunite ang Ildefonso brothers na talagang kaabang-abang. Sa 9th pick, Magnolia selects Jonel Policarpio. Kita naman last season na aging na ang ibang core players ng Chicken Templados. Kaya para mas pabatayin ito ay dapat kunin nila ang one of the best young prospects sa class na ito na si Poli. Magkakaroon ng another versatile forward option si Coach Vic Tolero na
kakabawas ng burden sa kanila mga veteran forwards. This 10th pick ng first round ay originally sa Ginebra, pero ngayon ay sa Terra Firma na, at ang pick nila dito ay si Brandon Ramirez. Malaking kawalan din sa Jeep ang pagkawala ng isa sa kanilang stretch big na si Isaac Go, na naging malaking bagay kung bakit muntik na nila ma-upset ang San Miguel sa quarterfinals. Kahit saktong kunin ni Coach Cardel dito ang sweet shooting big man na si Brandon na mas maaasahan naman sa poste kumpara kay Isaac Go. Sa 11th pick, Meralco selects DJ Mitchell. Kaka-champion lang ng Bolts, pero di ibig sabihin nito na dapat wag na nila palakasin ang kanilang current roster. Kaya pwedeng consider nila dito ang best shooter sa class na ito na si DJ. Mas lalalim ang wing rotation ni Coach Trillo at maliban kay Maliksi ay may another kick-out option na sina Newsam at Quintio. Sa 12th pick ng first round, San Miguel selects Jerome Lastimosa. Malaki ang chance na umabot pa si Jerome sa pick na to dahil sa kanyang current injury. Kahit saktong gamitin ng beer ang pick na to para kunin si Lastimosa. Aging na si Chris Ross, kaya para mas pabatayan ang kanilang guard rotation ay dapat talagang kunin nila si Jerome na pwedeng maging point guard of the future ng SMB. Imagine na lang kung gaano ka-talented ang scoring backcourt tandem ng Jerome Lastimosa at Terence Romeo. This first pick na second round ay originally sa Converge, pero ngayon ay sa Rainer Shine na at ang pick nila dito ay si David Penny. Nakakuha na ng big man at wing player ang Elasto Painters. Kahit pwedeng gamitin naman nila ang pick na to sa isang point guard na si David Penny. Maliban kay Nokum, ay magkakaroon na si Coach Yang ng dagdag instant scorer off the bench. His second pick ay originally sa Blackwater na napunta sa NLEX at ngayon ay sa Northport na. At ang pick nila dito ay si Pau Habillonar. Karamihan sa mga big man ngayon ng Batang Pier ay mga undersized pero energetic. Kaya't sakto ang style of play ni Habillonar sa Northport. Malaki din ang chance na talagang gamitin ni Coach Bonita ng pick na to kay Pau dahil na din former player niya ito sa Letran. Sa third pick, Terra Firma select si CJ Cancino. Malaki ang chance na umabot pa si CJ dito dahil sa biglang lalim ng ating first round. Pero masasabi kong jackpot dito ang Jeep kung umabot man si CJ dito dahil madadagdagan sila ng elite outside scorer sa kanilang wing na kailangan nila dahil din sa pagkawala ni Javi GTL. This fourth pick ng second round ay original sa Phoenix, pero ngayon ay sa Rainer or Shine na. At ang pick nila dito ay si Darwish Bideri. Kilala si Coach Yang sa paggawa ng surprise choice sa kanyang second round picks. Kahit di na ako magugulat kung kunin niya dito si Darwish na pwede niyang i-develop at maging project stretch 4. This fifth pick ay original sa Northport, pero ngayon ay sa Ginebra na. At ang pick nila dito ay si Felix Lemeti. Loaded pa ang backcourt rotation ni Coach Tim. Pero mahirap palagpasin dito ang NCAA Division 1 veteran na si Felix. Isama mo pa na nag-i-slow down na ang laro ni Tenorio. Kaya right timing na ito para magdagdag pa ng young point guard ang Jinping sa kanilang roster. Sa 6th pick ng second round, NLEX selects Mark Nonoy. Kung tutuusin ay malalim pa naman ang point guard rotation ng Road Warriors. Pero kung available pa dito ang fastest prospect this draft class, ay pwedeng i-consider ito ni Coach Jong. Isama mo pa na wala pang timetable ang pagbalik ni Ala. Imagine na lang kung gaano ka-deadly sa transition ang magiging backcourt tandem ng Nonoy at Boli. This 7th pick ay originally sa Token Text pero ngayon ay sa Converge na. At ang pick nila dito ay si Evan Neiva. Dahil sa nakakuha na ng superstar big man ng Fiberexers, ay pwede naman nila gamitin ito sa isang elite shooter para may dagdag floor spacer. Saktong gamitin nila itong pick na to sa former KBL player na si Evan Neiva. Sa 8th pick ng second round, Rainer Shine select CJ Payawal. Nakakuha na ng mga big man at slashers ang Elasto Painters sa draft na ito. Kaya pwede naman nila gamitin ito sa isang shooter at pwede ang tall wing na si Payawal yun. This 9th pick ay originally sa Magnolia pero ngayon ay sa Converge na. At ang pick nila dito ay si Kurt Rayson. Kulang pa din sa scoring ang mga point guards ng Fiberexers. Kahit pwedeng gamitin nila ang pick na to sa 3-time NCAA champion. Isama pa na teammate siya ni Balti sa MPBL. Kahit most likely ay maganda na ang chemistry nila pagpasok sa Converge. Sa 10th pick ng second round, Ginebra selects Francis Escandor. Di na tayo sure kung gagamitin pa ng Jinpings ang pick na to. Pero kung sakaling gamitin ito ni Coach Tim, ay pwedeng i-consider niya dito ang 3-and-D wing na si Francis na may championship experience na din na madadala sa Jinpings. Sa 11th pick, Meralco selects Jared Brown.
malalim pa ang point guard rotation ng Bolts. Pero kung gagamitin nila ito, pwede nila kunin dito si Jared na mas lalo magpaparami ng point guard options para kay Coach Trillo. His last pick ng second round ay originally sa San Miguel, pero ngayon ay sa Converge na. At ang pick nila dito ay si JT Maguliano. May ilang surprise picks si Coach Ayo sa last draft na naging quality players naman sa kanilang rookie season. Di na ako magugulat kung gawin niya uli ito at kunin ang part ng NCAA Mythical 5 na si Maguliano. Halos lahat ay excited na sa pagpasok ng new breed prospect sa ating draft. After nito, ay gagawa na agad tayo ng 2025 mock draft. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.